Naririnig ko pa rin ang araw na nagpatala ako sa hukbo, bagong labas ng kolehiyo, sabik na maglingkod sa aking bansa. Ang istruktura ng militar ay parang perpektong akma, at sa paglipas ng mga taon, natagpuan ko ang layunin sa aking mga tungkulin. Ngunit sa bawat pag-deploy, may mga piraso ng aking personal na buhay na naiwan. Matapos ang halos 30 taon, nagretiro ako. Marami kaming hinarap na hamon ni Marcy. Pinalaki ang aming mga anak sa gitna ng kaguluhan. Sa kabila ng pag-iisip na matibay ang aming ugnayan, ang pag-a-adjust sa buhay sibilyan ay napatunayang mas mahirap kaysa sa inaasahan ko, at nagsimula kaming magkalayo. Ang mga babala ay banayad, at hindi ko ito napansin. Komportable sa aming rutina. Ang tiwala, na pagtanto ko, ay marupok. Nakatira kami sa isang cul-de-sac na may mga simpleng bahay. Sa aming unang block party, nakilala namin ni Marcy, na mga empty nesters na ngayon, ang aming mga kapitbahay. Ang aming anak na si Kyle ay nasa kolehiyo, at ang aming anak na si Rhonda ay sumali sa Navy, na hindi ko ikinatuwa bilang isang retiradong koronel ng hukbo. Sa party, nakipag-usap si Marcy kay Chuck mula sa tapat ng kalye at hindi siya natuwa tungkol dito. Sumenyas siya sa akin na iligtas siya, ngunit abala ako sa pakikipag-usap kay Jenny, isang fit na single mom. Nang bigyan ako ni Marcy ng mas seryosong tingin, dinala ko si Jenny kay Chuck, pinalaya si Marcy, ngunit hindi siya humanga sa kung gaano katagal bago ko nagawa iyon. Pag-alis namin, nakipagpalitan kami ng tango sa mga nailon, isang batang mag-asawa na tila may kakaiba, halos palihim na tingin. Dahil sa aking mga taon at katalinuhan, naging kainahinala ako, ngunit sinundan ko si Marcy, umaasa ng ilang paglalapit bago ang kanyang biyahe. Pinahirapan ng mga taon ng buhay militar ang aming kasal. Halos nagdiborsyo kami noong ako'y nakatalaga sa Korea ngunit kahit papaano ay nakabalik kami sa tamang landas. Ngunit sa kaibuturan ko, alam kong may nangyari noong mahirap na panahon na iyon. Karaniwan ang pagtataksil sa mga kasal sa militar, bagaman walang gustong umamin nito. Maswerte pa rin kami ni Marcy na magkasama, bagaman pinaghihinalaan kong nagtaksil siya habang wala ako. Paano ko nalaman? Isang tip mula sa aking ex-girlfriend, na nagmamanage ng isang hotel malapit sa trabaho ni Marcy, tungkol sa pagkakita sa kanya sa Red Roof Inn ang nagdulot ng mga tanong. Nag-hire pa ako ng isang investigador, ngunit lumabas na ang ospital ni Marcy ay nasa ilalim ng renovation, at doon siya pumaparada dahil kailangan. Gayunpaman, huminto ang kanyang maagang pagdating sa trabaho nang makauwi ako, na nag-iwan sa akin na hindi tiyak. Ang aking panahon sa Korea ay nagdulot ng pinsala sa aming pamilya, isang taon na paghihiwalay ang lumikha ng isang agwat na hindi ko maisara, at ang tensyon ay nagpabatid sa akin na ang aming kasal ay hindi masisira. Bagaman hindi ko natuklasan kung sino ang ibang lalaki, tila determinado si Marcy na ayusin ang mga bagay, tulad ko rin. Sa kalaunan ay isinakripisyo ko ang aking pagmamahal sa paglipad, lumipat sa Army Intelligence upang mabawasan ang mga panganib. Sa kabila ng maraming deployment sa Iraq at Afghanistan pagkatapos ng 9/11, ang bagong tungkuling ito ay nagbigay kay Marcy ng kaunting kapayapaan ng isip, ngunit nag-alala pa rin ako tungkol sa aming kasal at nagpas siyang magretiro sa halip na ituloy ang isang General Star, alam na ang isa pang deployment ay maaaring magwakas sa amin. Sa pagreretiro, ang aking trabaho sa pagkonsulta ay mas mataas ang bayad kaysa sa pananatili sa hukbo, at naroon ako para sa mga pagtatapos ng aking mga anak, kasama si Marcy sa aking tabi, na napakahalaga. Ipinagpatuloy ni Marcy ang kanyang pag-aaral sa nursing at naging nangungunang nurse sa isang brain surgery team. Nakipagtulungan siya ng malapit kay Dr. Trey Cardoza, isang talentado at kumpiyansang surgeon. Napansin ko kung paano siya tumingin kay Marcy, at ang kanyang pagpupuri sa kanya ay nagdulot sa akin ng pagkabalisa. Nang ipahayag ko ang aking mga alalahanin, inamin ni Marcy na ang pakikipag-flirt sa trabaho ay nakatulong na maibsan ang stress, ngunit iginiit na wala itong labis pa doon.
Ipinaalala niya sa akin ang aking malapit na pakikipagtrabaho sa isang kasamahan sa CIA, si Deirdre, bago mag-deploy sa Iraq. Bagaman nagpakita ng interes sa akin si Deirdre, kailangan kong magtiwala kay Marcy tulad ng pagtitiwala niya sa akin kay Deirdre. Hindi naging maganda ang usapan at nanatili ito sa likod ng aming mga buhay. Ang totoo, may dahilan si Marcy para maghinala. Gumawa ng hakbang sa akin si Deirdre pagkatapos ng isang ambush sa Iraq, at sa isang sandali ng kahinaan, halos sumuko ako. Naantala kami bago may nangyari, at kinumbinsi ko ang aking sarili na pantay na nito ang iskor para sa anumang maaaring nagawa ni Marcy sa Korea. Ngunit sa kaibuturan ko, alam kong niloloko ko lamang ang aking sarili. Ngayon, pupunta si Marcy at ang kanyang team sa South America sa loob ng 6 na linggo kasama ang Doctors Without Borders. Hindi ako natuwa na kasama niya si Dr. Trey, ngunit ayaw kong gambalain ang kanyang karera, pagkatapos ng lahat ng suporta na ibinigay niya sa akin. Maraming beses na akong nanatili sa bahay para sa iyo, sabi niya. Ngayon, oras mo naman para maghintay sa akin. Ano ang masasabi ko doon? Naging tensyonado ang mga bagay nang umalis siya papuntang airport. Ginugol niya ang gabi sa pag-iimpake at pakikipag-usap sa kanyang ina, na nag-iwan sa amin ng kaunting oras na magkasama. Ayokong makipagtalo, kaya hinayaan ko na lang. Kinabukasan, wala na siya. Walang palem, walang note. Sinuri ko kung may mga mensahe ngunit wala akong nakita. Nainis at nag-alala ako. Matapos kumalma sa kape, sinubaybayan ko ang kanyang flight papuntang Colombia at umasa na tatawag o magte-text siya pagdating, ngunit hindi niya ginawa. Nagpadala ako sa kanya ng maikling mensahe, sana ay okay ka. Malaki ang sinasabi ng paraan ng kanyang pag-alis. Walang reply, hindi sa araw na iyon o sa susunod. Karaniwang nakakatulong ang pagtakbo upang linawin ang aking isipan, ngunit itinulak ako ng pagkabigo na tumakbo ng mas mabilis. Nang papalapit na sa aming cul-de-sac, hinihingal ako nang tawagin ako ni Vincent Naylon. Nakatira siya sa likod namin, at ang kanyang asawang si Leslie ay nasa hardin. Magandang tanawin, biro niya, napansin kung saan ako nakatingin. Binalewala ko ito. Sinasabing kailangan ko ng shower. Inimbitahan niya akong pumunta, kahit wala si Marcy, na nagmumungkahi ng mga steak at inumin. Ngumiti ang kanyang asawa, at ang kanyang banayad na mga galaw ay nagdagdag sa kakaibang vibe. Dumaan ako sa mahabang daan pauwi, abala pa rin sa katahimikan ni Marcy. Pagkatapos mag-shower, umupo ako sa aming walang laman na bahay, naghihintay ng isang tawag na hindi dumating. Madilim na nang magpasya akong tawagan ang kanyang hotel. Alam ko ang kanyang itinerary at numero ng kwarto, ngunit walang sumagot. Kinumpirma ng hotel manager, na si Pablo Espinosa, na nag-check-in siya ngunit tila nag-iingat. Nangako siyang susuriin siya at papatawagin ako sa kanya, ngunit mayroong kakaiba. Hinanap ko ang mga kontak ko para sa malapit na kasamahan ni Marcy, si Penny Washington, umaasang maaaring may alam siya. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Si Pablo mula sa Bogota, hindi si Marcy. Hello, Pablo, sagot ko. May balita ba tungkol sa aking asawa? Senor, wala siya sa kanyang kwarto. Siguro kasama ang ilang babae o nasa labas, sabi niya, na naging hindi kooperatibo. Maaari mo ba akong paboran, Pablo? Oo. Senor, sagot niya, na hindi na kasing galang tulad ng dati. Ano ang numero ng kwarto ni Dr. Trey Cardosa? 514, Senor. Gusto mo bang tawagan ko siya? Napangiwi ako. Ang kwarto ni Marcy ay 515. Hindi pa, Pablo. Isa pa, tingnan mo. Senor, ngunit abala ako. Mangyaring tawagan ang kwarto ni Mrs. Penny Washington. Pagkatapos ng isang paghinto, sumang-ayon siya, at naghintay ako. Sa wakas, sumagot si Penny. Alam niyang ako iyon, malamang na sinabihan siya ni Pablo. Hi, Penny, sabi ko. Sorry na nakaabala ako. Nasaan ang aking asawa?
Nainis siya. Bakit ka nagtatanong? Huwag kang maglaro, Penny. Katabi ng kwarto ni Trey ang kwarto ni Marcy, at wala siya doon. Alam mo kung bakit, Rick. Dapat mong kausapin ang iyong asawa, sagot niya. Ngunit narinig kong may isang lalaki na nagtatanong, sino iyan? Siguro dapat kong kausapin ang iyong asawa tungkol sa lalaki sa iyong kwarto, sabi ni Penny, at mayroon akong numero niya. Mabilis siyang tumugon, nagmamakaawa, mangyaring huwag mong tawagan ang aking asawa. Ito ang unang pagkakataon na wala akong pakialam kung ilang beses kang nagtaksil, Penny. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang aking asawa, o tatawagan ko siya ngayon. Nag-aatubili, inilipat ako ni Penny sa kwarto ni Trey. Tumunog ang telepono, at sumagot si Trey, iniisip na si Penny iyon. Sorry na nakaabala ako, Trey, sabi ko ng malamig, ngunit ito si Rick Weston. Kailangan kong kausapin ang aking asawa. Nag-atubili siya, pagkatapos ay nagpanggap na walang alam. Bakit mo ako tinatanong? Trey, kung mahalaga sa iyo ang iyong mga kamay, ipasa mo sa akin si Marcy ngayon. Matapos ang ilang ingay, narinig ko ang boses ni Marcy. Ibigay mo sa akin ang telepono, Trey. Sabi niya, Rick, hindi ko inaasahan ang usapang ito ngayong gabi. Ano ang ginagawa mo sa kanyang kwarto, Marcy? Bakit hindi ka sumagot sa aking mga text? Ano sa palagay mo, Rick? Sagot niya. Nagkakaroon ako ng magandang gabi pagkatapos ng nakakapagod na araw hanggang sa tumawag ka. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Nagkakaroon ba kayo ni Trey ng affair? Tumigil siya, pagkatapos ay hiniling kay Trey na umalis. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya sa wakas. Rick, naging mabuti akong asawa at ina. Uuwi ako sa loob ng 6 na linggo, at maaari tayong mag-usap noon. Ngunit sa ngayon, hayaan mo lang akong maranasan ito kahit isang beses. Kung hindi mo bale, sagot ko, gulat na gulat. Wala ka, man lang paggalang na kausapin ako bago ka umalis. Rick, ang lahat ng iyon ay magsisimula lamang ng away. Sa tingin mo, sabi ko ng sarkastiko. Siguro hihilingin ko sa iyo na manatili. Maaaring nanatili ako, inamin niya, ngunit kailangan ko ito kahit isang beses upang madama ang buhay. At si Trey, isa lamang siyang distraction, Rick. Hindi ko siya mahal. Napaka-convenient, sabi ko, pagkatapos ay may narinig akong katok sa pinto. Marcy, kailangan ko nang umalis. Sinabi ko sa kanya na mahal kita. Rick, mahal din kita, Marcy, ngunit hindi ako sigurado kung mahal pa rin kita. Ibinaba ko. Nang buksan ko ang pinto, nakatayo doon si Leslie nang mag-isa. Gabi, Rick, sabi niya nang nakangiti. Hello, Leslie, sagot ko, napapansin kung gaano siya kaganda. Papasukin mo ba ako, tanong niya, na nagtataas ng kilay. Sure, sabi ko, humakbang palayo. Inabot niya sa akin ang isang bote ng alak, pulang Moscato, ang paborito ko, isang bagay na malamang na sinabi sa kanya ni Marcy. Umaasa ako na kailangan mo ng kasama, sabi ni Leslie. Hindi ako sigurado kung gaano ako magiging mabuti, ngunit mayroon akong ilang mga katanungan. Magtanong ka lang, sagot niya, naghahanap ng mga baso ng alak habang ako ay nagbubuhos. Nasaan si Vincent? Nasa labas siya at naglalaro ng baraha kasama ang mga kaibigan. Ganoon ba? Sabi ko, iniisip kung gaano ko kadalas iwanan si Marcy nang mag-isa noong nasa militar ako. Nasa South America si Marcy, tama, tanong ni Leslie. May narinig ka ba mula sa kanya? Nakakatawang nagtanong ka. Kausap ko lang siya nang kumatok ka. Oh, sorry, Rick, nakaabala ba ako? Hindi. Nasabi na namin ang dapat sabihin, sagot ko, nararamdaman na alam niyang nasa masamang mood ako. Leslie, sa tingin ko kailangan nating mag-usap. Nagkatinginan kami, pareho kaming nagtatanong. Dinilaan ni Leslie ang kanyang mga labi at pagkatapos ay tumango. Umupo tayo, mungkahi ko, itinuturo ang sala. Umupo siya sa isang bahagyang distansya mula sa akin, na nag-cross ng kanyang mga binti.
Gaano karami ang nasabi sa iyo ni Marcy? Tanong niya, ibinabalik ang tanong sa akin. Sana kausapin ka ni Marcy bago siya umalis. Nagawa ba niya? Tanong ko. Hindi. Natapos kaming maglaro ng phone tag at nalaman ko lang na nasa South America siya kasama ang kanyang doktor na boyfriend. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na kausapin kita. Kaya, itigil na natin ang mga laro. Ano ang pinlano ninyo ni Marcy bago siya umalis? Humigop ng malaki si Leslie sa alak, na nangangailangan ng kaunting lakas ng loob. Nagkita kami ni Marcy sa mall ilang panahon na ang nakalipas, at natapos kaming mag-inuman sa aking bahay. Hindi ko alam kung nasaan ka at si Vincent, ngunit nag-usap kami, at nagbukas ako tungkol sa aking kasal at sa mga interes ng aking asawa. Tumigil siya, nagpapas siya kung gaano karami ang ihahayag, kaya naghintay ako sa katahimikan. Gusto akong ibahagi ng aking asawa. Sa wakas ay inamin niya. Ibahagi ka, tanong ko, pinagsasama-sama ito sa ibang mga lalaki. Oo, kinumpirma niya. Sinabi ko kay Marcy dahil gusto kong malaman niya, para payagan niya akong ligawan ka. Paano iyon tinanggap ni Marcy? Tanong ko. Sa una, nagulat siya. Tahimik siyang nakinig habang nagpapaliwanag ako. Kalaunan, sumang-ayon siya sa kondisyon na mangyayari ito habang wala siya sa bansa. Humalakhak ako, namangha sa sitwasyon. Kaya hindi kailanman natalakay sa akin ni Marcy ang tungkol dito. Hindi. Ibinagsak niya ang bomba na iyon sa akin ngayong gabi, nang papunta ka na, sabi ni Leslie, na malinaw na nagulat sa timing. Nalaman ko ang tungkol sa kanila ni Dr. Trey ngayong gabi, inamin ko. Umiling si Leslie. Mayroon kaming bukas na kasal ng aking asawa, ngunit hindi kami kailanman gumagawa ng mga bagay sa likod ng bawat isa. Kaya alam ni Vincent na narito ka, tanong ko, naghahanap ng kailan awan. Oo, kinumpirma niya. Alam niyang naaakit ako sa iyo at wala siyang problema dito. Mayroon ka bang ibang mga kasosyo? Tanong ko. Isa lang, on and off sa loob ng 2 taon, paliwanag niya. Kadalasan ay nakakakilala kami ng mga lalaki sa labas ng bayan para sa mga pakikipagsapalaran, at nanunood si Vincent. Tanong ko, nagulat. Oo, mas ligtas iyon, sabi niya ng casual. Umiling ako sa kawalang paniwala. Gaano nakatagal kayo ginagawa ito? 4 na taon, sagot niya na parang normal lang. At sumang-ayon si Marcy sa ganitong arrangement, tanong ko, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang lahat. Oo, ngunit habang wala lang siya. Nilinaw niya, may nabanggit ba siya tungkol sa kung ano ang gagawin niya habang wala siya, tanong ko pa. Hindi, inamin niya, ngunit may pakiramdam ako na maaaring gumagawa siya ng katulad. Marahil ang pagpapahintulot sa akin na makasama ka ay nakapagpagaan ng kanyang budi. Sana kausapin niya ako, sabi ko. Nararamdaman ang bigat ng aking sariling mga pagkakamali. Inabutan ako ni Leslie ng isang sulat. Iniwan ito ni Marcy para sa iyo bago kami gumawa ng kahit ano, sabi niya. Papunta sa banyo. Ang nakasulat lang sa sober ay, Rick. Huminga ako ng malalim at binuksan ito. Mahal na Rick, sa ngayon alam mo na sinisira ko ang ating mga panata kay Trey. Ngunit bago mo ako husgahan, alalahanin si Deirdre sa gitnang silangan. Wala akong katibayan, ngunit halos sigurado ako na natulog ka sa kanya. Nag-aral ako ng mga diskarte sa pagtatanong noong tinutulungan kita sa iyong mga klase sa Army Intelligence, at napansin ko kung paano ka umiiwas ng tingin tuwing binabanggit ko siya. Isa kang napakasamang sinungaling, Rick. Noong unang hinawakan ako ni Trey, hindi ko sinabi sa iyo. Siguro dapat kong ginawa, tulad ng dapat ay nakipag-affair ako noong malungkot na mga taon na iyon noong naglalaro ka ng sundalo, natukso ako, lalo na noong nasa Korea ka, ngunit nanatili akong tapat sa iyo. Pagkatapos, binisita ako ni Deirdre habang nasa gitnang silangan ka, at kinumpirma ng kanyang pagyayabang ang aking mga hinala. Halos sigurado ako na hindi ka naging tapat. Kung nagkakamali ako ang unang nagtaksil, ngunit nag-aalinlangan ako. Kaya narito ang deal, habang wala ako,
Hindi ako ang iyong asawa, at hindi ka ang aking asawa. Pareho tayong may 6 na linggong hall pass. Kung mahal pa rin natin ang isa't isa pagbalik ko, maaari tayong sumulong. Kung hindi, ipagluluksa natin kung ano ang mayroon tayo. Pinipili ko ito, Rick, sa aking sariling malayang kalooban. Hindi ko mahal si Trey, ngunit nakikita ko siyang kaakit-akit. Wala siyang magiging iba kundi isang alaala kung gusto mo pa rin ako. Kung mahal mo ang isang tao, palayain mo sila. Babalik ako sa loob ng 6 na linggo. Magkita tayo sa Ambassador Hotel malapit sa airport kung gusto mong subukang muli. Kung hindi, huwag kang pumunta sa airport, lumayo ka lang. Pag-ibig palagi, Marcy. P.S. Dapat sana'y nagpa-test si Leslie para sa mga STD bago ngayong gabi, siguraduhing ipakita niya sa iyo ang mga resulta. Ako at si Trey ay nagpa-test bago kami umalis, at magpapatest ulit ako bago ako bumalik. Kung gagawin nating gumana ito ang magiging unang hakbang natin tungo sa tiwala. Pagkatapos basahin ang liham, napansin ko si Leslie sa kitchen island, naglalagay ulit ng laman sa kanyang baso. Okay ka lang? Tanong niya. Magiging okay rin ako, sagot ko. Tumango siya at bumalik kasama ang bote, mas malapit na nakaupo sa pagkakataong ito. Nilagyan niya ulit ang baso ko at tiningnan ako gamit ang mga mata niyang parang manika. So, Rick, anong gagawin natin ngayon? Sa ngayon, wala, mariin kong sabi. Ikaw at si Marcy ang nagplano nito sa loob ng 2 linggo, at ngayon ko lang ito naririnig. Mukhang may ginagawa siya ng matagal na, tama ba ako? Siguro nga, pag-amin ni Leslie, nakatingin sa ibaba. Hindi siya sanay na may lumalaban sa kanyang mga alindog. Kung single ako, maaaring iba ang sitwasyon, pero ayaw kong ginagamit ako, lalo na ng taong minahal ko sa halos buong buhay ko. Sabi mo ito ang paraan niya para pag-aanin ang kanyang konsensya, pagpapatuloy ko. Malinaw na pinlano ito sa likod ko. Sinabi pa nga niya sa iyo kung anong alak ang dadalhin. Hindi ko gusto na ginagamit ako ng ganito. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, mahina niyang sabi. So, sa tingin ko walang mangyayari sa pagitan natin. Hindi ngayong gabi, sagot ko. Kailangan ko ng oras para mag-isip bago ako gumawa ng anumang desisyon. Kaya maaasahan ba namin na sasama ka sa amin para sa hapunan sa 1 o 2 araw? Hindi ko alam, Leslie. Kailangan kong ayusin ang mga bagay-bagay. Titingnan natin. Okay, malambing niyang sabi. Basta malaman mo na nandito ako para sa iyo. Salamat, Leslie, sabi ko. Magandang gabi at salamat sa alak. Iyon ang kinuha niyang senadoryas para umalis, at hindi ko maiwasang humanga sa kanya habang naglalakad siya palabas. Pagkaalis niya, binasa kong muli ang liham ni Marcy. Kamangha-mangha kung ano ang mapapansin mo kapag naglaan ka ng oras para suriin ito. Ang tono ni Marcy ay makamandag nang isulat niya ang tungkol kay Dira, kahit na hindi siya sigurado kung natulog kami ng magkasama. Pagkatapos ng ilang talata, halos hinihikayat niya akong makipagtalik kay Leslie. Ang pagkakaiba ay hindi makatwiran sa akin. Oo, naging malapit kami ni Deirdre sa gitnang silangan, pero hindi kami nagkaroon ng sex. Nangyari ito minsan pagkatapos makaligtas sa isang ambush, hindi ito planado tulad ng affair ni Marcy kay Trey at itong buong setup kasama si Leslie. Nakonsensya ako noong panahong iyon, pero pinaghihinalaan ko rin na nagloko si Marcy, kaya parang baluktot na uri ng hustisya. Nagtataka rin ako kung bakit ayaw ni Marcy na makipagkita ako sa kanya sa airport. Natatakot ba siya na magagalit ako? Wala akong naibigay sa kanyang dahilan para isipin niyang magiging marahas ako. At bakit sa hotel magkikita imbes na umuwi? Pagkatapos ay tumama ito sa akin, talagang mapanlin lang ba siya, lalo na't pinlano niya ang lahat ng ito sa harap ko. Malinaw ang sagot, pero ano ba talaga ang nangyayari? Sinuri ko ang silid, naghihinala sa anumang surveillance device. Maaari bang may camera sa smoke alarm? Nagpa siya akong tumawag, pero hindi sa loob, para lamang kung binabantayan ako.
Kinuha ko ang itineraryo ni Marcy at lumabas sa swing chair sa beranda. Alam ni Marcy na isa akong consultant, pero hindi niya alam na ako talaga ang senior security consultant para sa Acme Global, responsable para sa kaligtasan ng aming mga opisina sa buong mundo. Mayroon akong mga kontak na maaari kong tawagan kapag kinakailangan. Ang una kong tawag ay kay Alan Williams, ang nangungunang tech specialist sa departamento ko. Sinagot niya ang telepono ng diretso. Williams. Alan, si Rick ito. Kumusta ka? Tanong ko. Okay lang, boss, sagot ni Alan, pero duda ako na tumawag ka para lang makipag-chat. Hindi ako tumawag para dyan, pag-amin ko. Kailangan ko ang iyong kadalubhasaan. Pagkatapos ay binigyan ko siya ng maikling rundown ng sitwasyon at ang aking mga alalahanin. Nakakalungkot marinig iyan, Rick. Naiintindihan ko, sabi ni Alan ng may simpatiya. Bigyan mo ako ng 45 minuto para kunin ang aking gamit, at pupunta ako dyan. Salamat, Alan. Pinahahalagahan ko ito, sabi ko bago ibaba ang telepono. Sunod, nag-scroll ako sa aking mga kontak at tumawag muli. Hola, Senyor Rick, ang masayang boses sa kabilang linya. Ernesto, kumusta ka, kaibigan ko, magiliw kong tanong. Okay lang dito, boss, sabi niya. Hindi ko inaasahan ang tawag mo ngayon. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Binigyan ko siya ng parehong rundown na ibinigay ko kay Alan. Damn, sagot niya. Nakakalungkot marinig iyan. Kailangan mo ng mga mata at tainga sa lupa, tama? Oo, Ernesto, sabi ko, ibinigay ko sa kanya ang mga detalye ng hotel, mga numero ng kwarto, at ang pangalan ng manager. Kaya mo ba? Talagang kaya ko. Gusto mo ba ng audio, video, at mga larawan? Oo, lahat, at padalhan mo ako ng pang-araw-araw na update. Ipaalam mo sa akin kung kailangan mo ng anumang dagdag na pondo. Sige, magsisimula na ako at makikipag-ugnayan sa iyo agad. Salamat, Ernesto. Pinahahalagahan ko ito. Ipabati mo ako sa iyong pamilya. Gagawin namin. Mag-usap tayo agad. Pagkatapos ng tawag, email ko sa kanya ang itineraryo ni Marcy. Di nagtagal, dumating si Alan kasama ang kanyang kagamitan. Sa loob ng 30 minuto, nakahanap siya ng mga wireless camera sa ilang kwarto, karamihan ay nakatago sa mga smoke detector, at ilang mikropono. Ang aming landline ay bugged din. Wala itong gaanong range, sabi ni Alan. Marahil ay may receiver sa malapit. Naghanap kami at nakakita ng isang kahon na may laptop sa atep. Nakalock ito, pero naisip ni Alan na nag-iimbak at nag-a-upload ito ng data mula sa mga camera at mikropono. Natuklasan ni Alan na ang gamit ay pag-aari ng Smith Investigations, na may address at numero ng telepono na maginhawang nakalagay. Ano ang gusto mong gawin ko dito? Tanong ni Alan. I-disable mo ang lahat. Pinag-isipan ko ito pero nagdesisyon ako ng iba. I-disable mo ang camera at mic sa aking opisina pero iwanan mo ang iba pa. Hayaan mong manood sila. Gagawin kong boring. Tumawa si Alan at inalis ang mga device sa aking opisina. Pagkatapos ay sinuri niya ang computer na ibinahagi namin ni Marcy at nakakita ng keylogger at spyware na naka-install, na inalis niya. Bakit sa tingin mo ginawa niya ang lahat ng ito? Tanong ko. Marahil ay sinisiraan ka para sa isang bagay. Siguro diborsyo, mungkahi ni Alan, na nagpapatunay sa aking mga hinala. Siguro tama ka, sabi ko. Isang mungkahi pa, dagdag ni Alan, kung ang investigator ang nag-install ng lahat ng ito, maaari pa rin siyang may susi. Dapat mong palitan ang mga lock at security code. Magandang ideya. Tatawag ako agad ng locksmith. Salamat sa lahat, Alan. Pagkaalis niya, tumawag ako ng locksmith para palitan ang mga lock at code, ayokong may hindi inaanyayahang bisita. Habang naghihintay ako sa locksmith, nag-login ako sa account ni Marcy sa aming shared computer, interesado sa kanyang mga kamakailang aktibidad. Ang kanyang email ay nabuksan ng hindi nangangailangan ng password, ang kanyang mga kredensyal ay nakasave,
at hindi niya ito na-update tulad ng iminungkahi ko. Sa pagkakataong ito, natuwa ako na hindi niya sinunod ang aking payo. Karaniwan, iginagalang ko ang kanyang privacy, pero iba ang sitwasyon na ito. Hinanap ko ang kanyang mga email at nakakita ng ilang palitan kay Trey, ang doktor na kasalukuyan niyang kinakasama sa Bogota. Sa halip na basahin ang lahat ng sabay-sabay, in-export at sinesave ko ang mga ito sa isang thumb drive para sa paglaon. Mayroon ding mga email sa aming mga anak, pero walang kapansin-pansin. Nang dumating ang locksmith, ipinakita ko sa kanya ang mga pintuan na kailangang palitan ng mga bagong lock at bumalik sa computer. Isang email thread sa pagitan ni Marcy at Trey ang may subject line na, lawyer, na umagaw ng aking pansin. Sa thread, sinabi ni Marcy kay Trey na nakausap niya ang kanyang abogado, nirepaso ang iminungkahing kasunduan sa diborsyo, at nagpas siyang sumulong sa kabila ng payo ng kanyang abogado. Mukhang nagulat si Trey, kinukwestiyon ang kanyang desisyon dahil sinabi niyang mahal niya ako at balak niyang manatili sa akin. Ang sagot ni Marcy ay nakakatakot, plano niyang manatili sa akin, pero sa kanyang mga termino, na nagsasabing hindi ko alam na isa akong cock sa loob ng maraming taon. Detalye niya ang kanyang plano, bibigyan niya ako ng mga papeles ng diborsyo sa The Ambassador Hotel pagbalik niya at pipilitin akong pumirma ng isang postnuptial agreement. Kung tatanggihan ko, gagamitin niya ang ebidensya ng aking affair kay Leslie para sirain ako sa pinansyal. Binanggit pa nga niya ang posibilidad na I'd manda si Leslie para sa alienation of affection, lalo pang hinihigpitan ang kanyang hawak sa sitwasyon. Nagpahayag ng pag-aalala si Trey tungkol sa panganib na kanyang tinatakpan, pero mukhang tiwala si Marcy na kontrolado niya ang lahat. Inamin pa nga niya na niloloko niya ako sa loob ng maraming taon, simula nang naka-station ako sa Korea. Pagkatapos basahin ang thread, inilimbag ko ito para sa kaligtasan. Pagtapos noon, tapos na ang locksmith, at binayaran ko siya, kabilang ang tip para sa serbisyo pagkatapos ng oras. Pinatay ko ang computer at lumabas para kumain ng burger at uminom ng beer, bumili ng ilang sigarilyo para pakalmayan ang aking nerbiyos. Napansin ko ang isang madilim na SUV na sumusunod sa akin, malamang ang private investigator na inupahan ni Marcy. Sa kabila ng pagtatangkang mawala sa kanya, nanatili siya sa aking buntot. Nang huminto ako sa Jan's Bar and Grill, huminto rin siya. Frustrado, lumabas ako, lumapit sa SUV, at hinayla ang pinto, na ginulat ang driver. Sino ka ba, at bakit mo ako sinusundan? Tanong ko. Yutal na sabi ng lalaki, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kalokohan, sabi ko. Sinusundan mo ako mula nang umalis ako sa aking bahay. Ikaw ba ang pay na inupahan ng aking asawa? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin, kinakabahang sagot niya. Nagsisinungaling ka, sabi ko sa kanya. Sawa na ako sa mga sinungaling, kaya marahil ay dapat kitang turuan ng leksyon. Anong tingin mo? Huwag mo akong saktan. Aalis na ako, pakiusap niya. Huwag mo na akong pakita sa akin muli. Nakuha mo, binalaan ko. Nakuha ko. Paumanhin, bulong niya bago umalis. Pagkaalis niya, pumasok ako, umorder ng burger at beer, at umupo sa bar. Problema, tanong ng bartender, nababasa ang aking kalooban. Oo, masasabi mo, sagot ko. Hindi kayang mabuhay kasama nila, hindi kayang barilin sila, biro niya, na nagpatawa sa akin. Tinapos ko ang aking pagkain, kumuha ng beer mula sa refrigerator nang makauwi ako, at lumabas para sa isang sigarilyo. Habang naninigarilyo ako, nagsimulang mabuo ang isang plano sa aking isipan. Naghanap ako sa Google, sinuri ang aking kalendaryo, at pumili ng isang petsa. Kakailanganin kong tumawag ng ilang para simulan ang lahat. Sa sandaling iyon, nakatanggap ako ng text mula kay Ernesto. All set, first update in the morning. Please send $250 for expenses. Mabilis kong ipinadala ang pera sa pamamagitan ng PayPal at idinagdag, salamat, mag-usap tayo bukas.
Tinapos ko ang aking beer at sigarilyo, pagkatapos ay umakyat ako sa itaas. Interesado, binuksan ko ang drawer ng nightstand ni Marcy at natagpuan ang kanyang mga singsing. Tinanggal ko ang aking singsing sa kasal at inilagay ito sa tabi ng sa kanya. Pagkatapos ay tumingin ako sa camera na alam kong nakatago sa smoke detector at pinatay ito. Kinaumagahan, sinuri ko ang email ni Marcy at nakakita ng isang bagong mensahe na may pamagat na, Bin. Detalye ng email kung paano ko natuklasan ang kagamitan sa pagsubaybay at ang investigator na sumusunod sa akin. Minarkahan ko ang email bilang hindi pa nababasa at nag-log out. Pagkatapos ng trabaho, nirepaso ko ang footage na ipinadala ni Ernesto kay Marcy at Trey. Hindi ito kahanga-hanga, pero napansin ko ang kanyang sinabi kay Trey, siguro kasama niya ang babaeng kapitbahay. Magkakaroon ako ng video nito bukas para sa aking abogado. Tinapos ko ang video at tinawagan si Ernesto. Senior Rick, salamat sa pera. Nakita mo ba ang footage? Nakita ko, Ernesto. Makinig ka, may plano ako na gusto kong talakayin sa iyo. Inilatag ko ang aking ideya, at sumang-ayon siya na maaaring gawin ito sa loob ng 10 araw. Bakit 10 araw? Tanong niya. Iyon ang aming ika-25 anibersaryo ng kasal. Gusto kong tiyakin na hindi niya ito malilimutan. Isa kang matigas na hombre, Rick, tumawa siya. Pagkatapos tapusin ang tawag, nag-scroll ako sa aking mga contact at natagpuan ang numero ni Deirdre, isang taong hindi ko nakausap mula noong panahon namin sa gitnang silangan. Tumawag ako, at sa aking pagtataka, sinagot niya, Rick Weston, matagal na rin, aniya. Maikling ibinahagi ko ang aking sitwasyon, at nakinig siya ng may pagkabigla. Nang basahin ko sa kanya ang liham ni Marcy, galit na sumagot siya, ang sinungaling na bruha na iyon. Hindi ako nagsabi ng anumang ganyan. Isa lang tayong team, nagbabantay sa isa't isa. Salamat, Deirdre. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa pagitan natin, pero wala sa mga ito ang nagbibigay katarungan sa ginagawa ni Marcy ngayon, sabi ko. Rick, wala kang dapat ikabahala. Nasa ilalim tayo ng matinding stress, at hindi ko ito ikinalulungkot. Kaya ano ang susunod mong hakbang? Tanong niya. Sinabi ko kay Deirdre ang aking plano at naghintay sa kanyang reaksyon. Pagkatapos ng isang sandali, sumagot siya, gusto ko ito. Gusto ko talaga ito. Mayroon akong isang tao sa Colombia na humahawak ng bahagi nito, pero wala akong access sa lahat ng kailangan ko para sa iba pa. Sa tingin ko ay makakatulong ako dyan. Kailan mo gustong gawin ito? Sa loob ng 10 araw sa aming ika-25 anibersaryo. Sagot ko. Oh, ikaw ay masama, tumawa siya. Pareho kaming tumawa, pagkatapos ay idinagdag niya, alam mo, madalas kitang iniisip mula noong digmaan sa gitnang silangan. Iniisip din kita, pag-amin ko. Gumawa kami ng isang mahusay na team. Hindi ako nakakonekta sa sino man tulad nito simula noon, sabi niya na may bahid ng kalungkutan sa kanyang boses. Nakakalungkot marinig iyan. Sagot ko. Ganyan ang buhay, siguro, sagot niya na may buntong hininga. Naiisip ko na ang pagreretiro. Pinapagawa nila sa akin ang mga papeles ngayon. Kung magretiro ka, alam ko ang isang lugar na kukuha sa iyo, iminungkahi ko. Makakatrabaho ko ba ang isang tiyak na retiradong army colonel? Tanong niya, isang mapaglarong tono na bumalik sa kanyang boses. Tiyak, kinumpirma ko. Well, iyan ang isang bagay na dapat abangan, sabi niya, pagkatapos ay mas seryosong nagtanong, Rick, sa tingin mo ba ay maaari tayong muling magkonekta? Oo, sagot ko ng tapat. Ginawa ni Marcy ang kanyang mga pagpipilian, hindi na ako babalik sa kanya. Maganda, sabi niya ng may ginhawa, dahil gusto kong tapusin ang sinimulan natin sa gitnang silangan. Gusto ko rin iyan, pagsang-ayon ko. Pero kailangan ko munang ayusin ang ilang bagay. Naiintindihan ko, sabi niya, basta huwag mo akong paghintayin ng masyadong matagal. Hindi ko gagawin, pangako ko. Magtatagal ang diborsyo na ito, gayunpaman. Naiintindihan ko, sagot niya.
Basta malaman mo na nandito ako kung kailangan mo ng makausap. Nakakatuwang marinig muli ang iyong boses, sinabi ko sa kanya ng taimtim. Ikaw rin, malugod niyang sagot, pero lumalamig na ang aking hapunan, kaya mag-uusap tayo agad. Pangako, tukso ko. Mas mabuti pa, biro niya pabalik. Pagkatapos naming tapusin ang tawag, mas gaman ang pakiramdam ko kaysa sa matagal na panahon. May pakialam pa rin si Deary, at malaki ang ibig sabihin yun. Ibinabalik ako sa realidad sa pamamagitan ng katok sa likod na pinto. Si Leslie iyon na may isang plato ng lasagna. Akala ko baka nagugutom ka, sabi niya. Okay lang ba kung pumasok ako? Ilagay mo sa counter, sagot ko. Ngumiti siya at inilapag ang plato. Sana ay magustuhan mo ito, o baka gusto mo ng iba. Natukso ako ngunit nagpas siyang huwag na lang. Ipinaalala sa akin ng pag-uusap ko kay Deary kung ano talaga ang mahalaga. Kahit nakakatukso iyan, kailangan kong tanggihan, sabi ko. Nagbago ang kanyang ekspresyon sa pag-aalala. Anong problema? Binigyan ka ni Marcy ng hall pass. Kaakit-akit ka sa akin, inamin ko, ngunit mayroong camera si Marcy doon, sabi ko, itinuturo ang smoke detector. Bakit hindi ka kumaway? Tumingin siya sa detector, gulat na gulat. Seryoso ka? Oo, kinumpirma ko. Nag-install siya ng mga camera sa buong bahay at nag-hire pa ng isang pay. Baka pinapanood ka rin niya. Umiling siya, na malinaw na nababahala. Wala akong ideya. Halika sa aking opisina, mungkahi ko. Pagdating doon, iniabot ko sa kanya ang isang printout ng mga email sa pagitan ni na Marcy at Trey. Pagkatapos niyang basahin ang mga iyon, nagulat siya. Oh my God! Hindi ko alam, Rick. Sumpa ko. Naniniwala ako sa iyo, tiniyak ko sa kanya. Pinaglalaroan niya tayong dalawa. Ano ang gagawin mo? Tanong niya, nag-aalala. Magpa-file ako ng diborsyo at hindi ako makikipagrelasyon sa kahit sino hanggang sa matapos na, sagot ko. Maaari pa rin ba tayong magkaibigan? Tanong niya nang may pag-asa. Oo naman, sabi ko, ngunit wala nang iba pa. Okay, Rick, buntong hininga niya. Pasensya na sa lahat. Enjoy the lasagna, sabi ko. Salamat, Leslie, sagot ko. Inihatid ko si Leslie sa likod na pinto, pinapanood habang siya ay umaalis. Maganda siya sa shorts na iyon, ngunit hindi ko isasapanganib ang lahat. Pagkaalis niya, nagpalit ako ng gamit sa pagtakbo, iniisip na mainit pa rin ang lasagna pagbalik ko. Pagkatapos kong tumakbo at mag-shower, kumain ako ng lasagna. Punong-puno ito ng keso, kabute, at karne, na siyang gusto ko. Nabawasan ang gutom ko. Hinugasan ko ang plato, kumuha ng beer, at pumunta sa aking opisina, huminto upang patayin ang camera sa harap na silid. Sinuri ko ang email ni Marcy. Sumagot siya sa investigador, na sinasabi sa kanya na magdahan-dahan muna sa ngayon. Walang iba pang mahahalagang email. Pagkatapos ay sinuri ko ang kanyang pananalapi. Mayroon kaming 3 account, isa para sa bawat isa sa amin at isang shared household account. Napansin ko na nakapag-ipon siya ng medyo marami ngunit nagbayad din ng malaking retainer kay Attorney Allison Hargraves at isang malaking halaga sa Smith Investigations. Kapansin-pansin din ang ilang mga bayad sa Victoria's Secret, wala akong nakita na isinuot niya. Dahil curious ako tungkol kay Hargraves, nagsagawa ako ng isang mabilis na paghahanap at nalaman na isa siyang abogadong pampamilya at may akda na nagtataguyod ng mga kasal na pinamumunuan ng mga babae. Ang kanyang libro ay nagdulot ng ilang kontrobersya, at kilala siya sa pagtulak sa hot wife at cup lifestyle. Binili ko ang pinakamurang bersyon ng Kindle at dinala ito sa Passion na may beer at sigarilyo. Pagkatapos kong basahin ang Psychobabble, malinaw na mayroong malakas na paghamak si Hargraves sa mga lalaki. Hindi ko maisip na pinili siya ni Marcy bilang isang abogado, malaki ang sinasabi nito. Nag-buzz ang aking telepono, at nakita ko ang isang text mula kay Ernesto. Maaari niyang ayusin ang kailangan ko.
ngunit nagkakahalaga ito ng $1,000, nagpa siya akong ilipat ang pera mula sa account ni Marcy, na tinitiyak na ang anumang bakas ay magdadala pabalik sa kanya. Nagmensahe ako kay Ernesto upang kumpirmahin na tapos na ang paglipat. Lumipas ang mga sumunod na araw. Ang aking rutina ay naging pagsuri sa mga update ni Ernesto, email ni Marcy, pagpunta sa trabaho, pagtakbo, pagkain, at pagre-relax na may beer, sigarilyo, at TV bago matulog. Wala akong pakialam na hindi tumawag o nag-text si Marcy, nag-e-enjoy ako sa katahimikan, dahil nawala na ang anumang pagmamahal ko sa kanya. Nakita ko si Leslie ng isang beses lamang matapos ipakita sa kanya ang mga email nang ibinalik ko ang plato. Inimbitahan ako ni Vince sa hapunan, ngunit tumanggi ako, na sinasabing mayroon akong mga bagay na dapat gawin. Tila nabigo siya, ngunit nakahinga ako ng maluwag na lumayo si Leslie. Hindi ko kailangan ang distraction na iyon. Ang highlight ng aking mga araw ay ang pakikipag-usap kay Deary. Nag-uusap kami tuwing 2 araw, tinatalakay ang buhay, mga pangarap, mga alagang hayop, at maging ang aking mga anak. Habang mas nag-uusap kami, mas naging malapit ako sa kanya, at napagtanto kong nahuhulog ako sa kanya. Kalaunan, nag-schedule ako ng isang pagpupulong kay Allison Hargraves. Sinalubong ako ng kanyang receptionist ng kape, at kinamayan ko si Allison nang ipakilala ko ang aking sarili. Mukha siyang kaedad ko, maayos na nakadamit, at nasa maayos na hugis. Napansin ang singsing sa kanyang daliri, hindi ko mapigil ang magtaka kung anong uri ng buhay ang pinamumunuan ng kanyang asawa. Kaya, isinasaalang-alang mo ang isang diborsyo, tanong ni Allison Hargraves. Oo, ako, sagot ko, at ang iyong pangalan ay Weston, kinumpirma niya. Tama iyan. Sumimangot siya habang sinusuri ang kanyang computer at pagkatapos ay nagtanong, ano ang pangalan ng iyong asawa? Marcy, maikli para sa Marcia. Well, Mr. Weston, hindi kita maaaring representahan dahil sa isang conflict of interest. Kinakatawan ko na ang iyong asawa. Akala ko na. Alam ko rin na mga babae lang ang kinakatawan mo. Tila medyo sexist sa akin. Tinitigil niya ako. Kung alam mo iyan, bakit ka pumunta para makita ako? Bilang isang retiradong opisyal ng intelligence ng hukbo, gusto kong maunawaan ang aking kaaway. Kaaway. Ganoon mo ako nakikita. Halos. Nabasa ko ang iyong libro at ang iyong panayam sa New York Times. Kinukuha mo ang iyong mga kliyente sa iyong lifestyle, tama? Iyon ba ang ginawa mo sa aking asawa? Iyon ay privileged information. Sagot niya. Siyempre, alam mo ba na pupunta si Marcy sa Colombia at kung ano ang plano niyang gawin? Muli, iyon ay privileged information, sabi niya ng mariin. Tumango ako. Napansin ko na kasal ka. Kawili-wili ang kabanata ng iyong libro tungkol sa pagkontrol sa mga asawa. Tinatrato mo ba ang iyong asawa sa paraang iminumungkahi mo, na pinapahiya at kinokontrol siya? Wala kang pakialam doon, Mr. Weston. Sa tingin ko tapos na ang pagpupulong na ito. Ngumiti ako at tumayo. Gusto kong sabihin na ikinagagalak kong makilala ka, Mrs. Hargraves, ngunit iyon ay magiging isang kasinungalingan. Malamang na magkikita tayong muli. Magandang araw. Habang ako ay umaalis, idinagdag ko, sa paraan, nakita kong nakakadiri ang iyong libro. Magandang araw. Lumabas ako, napansin ang receptionist na nakangiti habang ako ay umaalis, na posibleng naririnig ang aming pag-uusap. Sa wakas, dumating ang aming ika-25 anibersaryo. Kumuha ako ng araw, alam na ito ay magiging abala. Maaga noong umagang iyon, nag-text sa akin si Deary, na kinukumpirma na nagawa na niya ang hiniling ko. Kalaunan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Ernesto, suriin ang iyong email. Binuksan ko ang video na ipinadala niya. Nagpakita ito ng isang kalsadang dumi na may pansamantalang checkpoint. Lumapit ang 3 SUV, at pinahinto sila ng mga armadong sundalo. Sinaliksik nila ang mga sasakyan at nakakita ng isang mahalagang bagay,
na humantong sa pagdating ng mas maraming sundalo. Si Trey at Marcy ay hinayla mula sa kanilang SUV, pinusesan, at dinala palayo. Hinawal ng isang tow truck ang SUV, at pinayagang makaraan ang iba pang mga sasakyan. Nagulat, tinawagan ko agad si Ernesto. Nakita ko ang video. Ernesto, anong nangyari? Itinanim namin ang mga bagay tulad ng pinlano, kaunting halaga lamang, ngunit lumalabas na nagpupuslit si Trey ng malalaking dami ng puting pulbos at pulbos ng pulges. Nakita ng aking mga tauhan na ikinakarga ang mga pills at umatras upang maiwasan ang pagkakaugnay sa kartel. Magandang tawag. Nasaan sina Marcy at Trey ngayon? Pareho silang nasa kulungan. Tila maaaring alam ni Marcy ang tungkol sa mga pills, ngunit hindi malinaw kung gaano karami ang mayroon sila. Mayroon silang 48 oras upang ipakita ang kaso sa isang hukom, at ang imbestigasyon ay maaaring tumagal ng hanggang 70 araw, ngunit nag-aalinlangan ako na magtatagal iyon. Kaya alam na ng konsulado. Dapat, kinumpirma ni Ernesto. Pananatilihin kitang updated. Salamat, Ernesto. Hindi ito ang inaasahan ko, ngunit kung kasangkot si Marcy sa trafficking, karapat-dapat siya sa kanyang makukuha. Matapos tapusin ang tawag, nakipag-ugnayan ako kay Deary upang punan siya. Hindi siya masyadong nagulat at nag-alok na makipag-ugnayan sa kanyang mga kontak sa Colombia upang mangalap ng mas maraming impormasyon. Sasabihin ko sa iyo sa lalong madaling panahon na may marinig ako, tiniyak niya sa akin. Habang naghihintay na makabalik mula kay Deary, kumuha ako ng isang trash bag at naglibot sa bahay. Tinatanggal ang lahat ng mga kamera at mikropono na inilagay ng pai ni Marcy. Kinuha ko rin ang receiver at laptop mula sa attic, itinapon ang lahat sa bag, at inilagay ito sa driveway. Pagkatapos ay tinawagan ko ang Smith Investigations. Smith Investigations, sagot ng isang babae. Gusto kong kausapin ang pinuno, pagpilit ko. Okay, sir. Isang sandali, nauutal siya, na malinaw na nagulat. Pagkaraan ng ilang segundo, nakilala ko ang boses ng lalaking hinarap ko sa Yans, si James Smith. Paano kita matutulungan? Ito si Rick Weston. Naalala mo ako, tanong ko, matatag ang aking tono. Ang iyong kliyente ay nasa isang kulungan sa Colombia dahil sa mga kasong pill trafficking. Tinanggal ko ang lahat ng iyong gamit mula sa aking bahay. Nasa isang trash bag ito sa aking driveway. Kung naroon pa rin iyan bukas, itatapon ko na sa basura. Opo, sir, sagot niya ng mabilis, tensyonado ang kanyang boses. Ibinaba ko, hindi interesado na marinig ang anumang iba pa mula sa kanya. Kinabukasan, wala na ang bag. Ipinagpalagay kong kinuha ito ni Smith, ngunit wala talaga akong pakialam. Di nagtagal, tumawag si Deary. Kausap ko lang ang station chief sa Bogota, sabi niya, na dumiretso sa punto. Ano ang natuklasan mo? Tanong ko. Sinusubaybayan ng mga awtoridad ng Colombia si Trey mula nang dumating siya. Nakaugnay siya sa isang malaking pill cartel. Kung kasangkot si Marcy, maaaring maharap siya sa mahabang sentensya sa kulungan. Ang hukom sa kaso ay mahigpit sa mga dayuhan, paliwanag ni Deary. Gaano katagal siya maaaring makulong? Tanong ko. Hindi bababa sa 10 taon, sagot niya. Pagkatapos ng 7 o 8 taon, maaaring maging karapat-dapat siya para sa conditional release, ngunit hindi niya magagawang umalis sa Colombia. Gaano karami ang nahuli sa kanila? Tanong ko, nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Mga 20 pounds ng puting pulbos at pulbos ng pulges, ipinaalam niya sa akin. Bulong ko. Asahan ng isang pagbisita mula sa State Department sa lalong madaling panahon, babala ni Deary. Ipaalam mo sa akin kung paano ito napunta. Gagawin ko. Salamat, sagot ko, tinatapos ang tawag. Pagkatapos, nakipag-ugnayan ako sa hotel sa Bogota. Nang sumagot si Pablo, hiniling ko na ay konekta ako sa kwarto ni Penny Washington. Sumagot si Penny ng kinakabahan. Penny, si Rick Weston ito. Alam mo ba kung nasaan si Marcy?
Anibersaryo namin, at gusto kong tawagan siya. Nasa labas ba siya kasama si Trey? Hindi, Rick. Hindi siya, sagot ni Penny, nanginginig ang kanyang boses. Sina Marcy at Trey ay naaresto sa isang checkpoint para sa pill trafficking. Dinala sila ng mga sundalo. Tinanong kami at sinabihan kaming manatili sa hotel. Parang house arrest. Nasabi mo na ba kay Josh? Tanong ko ng mariin. Hindi. Inamin niya ng tahimik. Penny, malapit ko na siyang kausapin, ipinaalam ko sa kanya. Mangyaring, Rick, huwag mong sabihin sa kanya. Sisirain nito siya, pakiusap niya. Hindi kasing dami ng iyong panloloko, sagot ko ng matalas. Karapat dapat siyang malaman. Tinapos ko ang tawag at agad na nakipag-ugnayan kay Josh, na nagbibigay sa kanya ng mga detalye at nag-aalok na ipadala ang video evidence ng affair ni Penny. Salamat sa pagsasabi sa akin, Rick. Ito na ang huling pagkakataon na lolokohin niya ako, sabi ni Josh. Ipinadala ko sa kanya ang mga video at pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa isang abogadong pandiborsyo, na nag-schedule ng isang appointment sa loob ng 3 araw. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ako ng aking supervisor na si Bill Hastings sa kanyang opisina. Isang lalaki mula sa State Department, si Thomas Herman, ang naroon. Rick, ang iyong asawang si Marcia ay naaresto sa Colombia para sa pill trafficking, sabi ni Thomas. Maaari naming subaybayan ang kanyang sitwasyon ngunit hindi maaaring makialam sa mga lokal na batas. Inilagay rin siya sa isang no-fly list, kaya kahit napalayain siya, hindi siya makakabalik sa US. Gaano katagal siya maaaring makulong, tanong ko. Hanggang 12 taon, sagot ni Thomas. Pagkatapos ng 7 o 8 taon, maaaring maging karapat-dapat siya para sa conditional release, ngunit hindi niya magagawang umalis sa Colombia. Iniabot niya sa akin ang isang pamphlet kung paano siya padalhan ng pera para sa mga legal na bayarin at iba pang mga gastos, pagkatapos ay nag-alok na tumulong sa pag-aayos ng pagbisita. Sinabi ko sa kanya na isasaalang-alang ko ito at makikipag-ugnayan ako. Matapos umalis si Thomas, isinara ni Bill ang pinto at sinabi, Rick, maaari nitong maapektuhan ang iyong security clearance at trabaho. Magpahinga ka at kontrolin ito. Gagawin ko, Bill. Salamat. Pagbalik sa bahay, sinuri ko ang mga email ni Marcy para sa anumang kainahinala. Nakakita ako ng isang palitan kay Trey mula sa 3 buwan bago ang kanilang paglalakbay. Tinanong ni Trey kung gusto ni Marcy na kumita ng karagdagang pera sa Colombia. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili, sumang-ayon siya sa kanyang plano. Good girl, sagot ni Trey. Magtiwala ka sa akin, akagagalat mong ginawa mo iyon. Ini-print ko ang email chain, isinave ito bilang isang PDF, at idinagdag ito sa isang thumb drive na may iba pang mga nagpapahamak na email. Susunod, sinuri ko ang mga video, na nilalaktawan ang mga pisikal na bahagi, at nakakita ako ng isang pag-uusap isang araw bago sila nahuli. Itinala ko ang oras. Handa ka na ba? Bukas ang malaking araw, tanong ni Trey. Sa palagay ko, sagot ni Marcy ng kinakabahan. Magaling. Ang produkto ay mapupunta sa aming sasakyan bukas ng umaga, sa mga kahon na minarkahan bilang gamot. Hindi man lang natin ito kailangang hawakan. At sigurado ka ba na hindi tayo mahuhuli? Tanong ni Marcy. Maraming beses na akong napunta sa kalsadang iyon, walang mga checkpoint. Kung gagana ito, maaari nating gawin itong muli at magretiro na may pera. Mukhang maganda sa akin, sabi niya. Bingo! Isinave ko ang video sa aking thumb drive at tinipon ang aking mga saloobin. Pagkatapos ay email ko ang mga bata upang ayusin ang isang Skype call para sa susunod na gabi. Pagkatapos nyun, tinawagan ko si Ernesto upang i-update siya. Damn! Ano ang iyong plano? Tanong niya. Sinusuri ko ang iba pang mga ebidensya. Mayroon akong appointment sa abogado bukas at plano kong ihatid ang mga papeles ng diborsyo mismo. Pupunta ka dito? Tanong niya. Oo, at ipapasa ko rin ang ebidensya sa taga-usig. Maaari kang manatili sa akin at sa aking pamilya,
Alok ni Ernesto. Salamat, Ernesto. Inaasahan ko ang pagluluto ni Lupe. Tumawa kami, at ipinangako kong tatawag ako kapag handa ng lumipad. Pagkatapos, nag-ayos ako upang magpadala ng pera kay Marcy sa pamamagitan ng Western Union, na sinisira ang kanyang account. Pagkatapos, inilagay ko ang kanyang mga gamit sa mga trash bag, kabilang ang aming wedding album, at isiniksik ang mga iyon sa kanyang kotse. Tinawagan ko ang kanyang mga magulang, na ipinapalam sa kanila ang tungkol sa diborsyo at sa sitwasyon ni Marcy. Nasira ang kanilang puso ngunit sumang-ayon na kunin ang kanyang mga bagay. Nagulat sila nang malaman ang tungkol sa kanyang mga kaso ng PIL. Sigurado ka ba nakasangkot si Marcy sa mga pills? Tanong ng kanyang ama. Oo, mayroon akong ebidensya na ibibigay ko sa taga-Yusig. Dumating sila mamaya. Kinuha ang kanyang kotse at mga gamit, at ipinahayag ang kanilang kalungkutan sa sitwasyon. Mangyaring manatiling nakikipag-ugnayan, Rick, sabi ng kanyang ina habang niyakap niya ako. Gagawin ko, ipinangako ko. Pagkaalis nila, pagod na, kumuha ako ng beer at isang sigarilyo at umupo sa veranda. Tumawag si Dira upang kumustahin ako. Hoy, kumusta ka? Tanong niya. Naging mas maganda ako, ngunit ang iyong tawag ay nagpapasaya sa aking kalooban. Nag-usap kami, at ibinahagi ko ang aking ideya sa kanya. Pagkatapos ng isang paghinto, sumagot siya, iyon ang pinakamagandang ideya na narinig ko sa matagal na panahon. Gawin natin. Tinapos namin ang tawag sa isang positibong tala, at mas maganda ang pakiramdam ko. Kinabukasan, nakipagpulong ako sa aking abogadong si Lisa Hawkins, na kumpiyansa at propesyonal, hindi tulad ng abogado ni Marcy. Ibinigay ko sa kanya ang ebidensya at ipinaliwanag ang mga kaso ni Marcy sa Colombia. Dapat nitong gawing mas madali ang mga bagay para sa atin, sabi ni Lisa. Ano ang gusto mong makuha mula dito? Lahat maliban sa kanyang 401k, damit, at kotse. Naipadala ko na ang karamihan sa kanyang pera para sa kanyang mga gastos. Magagawa iyon. Paano mo planong i-serve? Ako mismo ang maghahatid ng mga papeles. Okay, ipahahanda ko ang mga iyon sa loob ng 2 araw. Tinalakay namin ang posibilidad ng paghabol kay Trey o sa kanyang abogado, ngunit pinayuhan ako ni Lisa na huwag gawin iyon, na sinasabing ang mga naturang kaso ay bihira magtagumpay. Sumang-ayon ako at umalis pagkatapos magbayad ng retainer. Kalaunan, nag-Skype ako sa mga bata upang ibalita ang mga balita. Anong balita, Dad? Tanong ni Kyle. Mayroon akong ilang mga balita. Magdidiborsyo na kami ng iyong ina. Nagulat ang parehong mga bata. Bakit, Dad? Tanong ni Kyle. May ginawa ka ba? Nagbigay ako sa kanila ng isang maikling paliwanag at ipinahayag na ang kanilang ina ay nasa isang kulungan sa Colombia dahil sa pill trafficking. Sigurado ka ba nakasangkot siya? Tanong ni Rhonda. Oo, mayroon akong ebidensya na ibibigay ko sa taga-Yusig. Tinutulungan mo siyang makulong? Tanong ni Kyle. Sinira niya ang batas, anak. Hindi ko maaaring balewalain iyon. Napag-usapan na natin ang mga panganib ng mga pills noon. Alam ko, sabi ni Kyle ng tahimik. Napakagulo lang. Oo, anak, ngunit ginawa ng iyong ina ang kanyang pagpili, at nahuli siya. Nag-usap pa kami ng kaunti, at sinagot ko ang lahat ng kanilang mga katanungan. Ito ay isang mahirap na pag-uusap, ngunit sa huli, naintindihan nila ang lahat ng ginawa ng kanilang ina at kung bakit kailangan kong magpatuloy sa paraang ginawa ko. Ipinangako kong ipapadala sa kanila ang address kung saan maaari silang sumulat sa kanya, at tinapos namin ang tawag sa isang maemosyonal na polem. Pagkatapos, tinawagan ko si Tom upang ayusin ang pagbisita para sa araw pagkatapos kong matanggap ang mga papeles ng diborsyo. Sumang-ayon siyang ayusin ito, at tinapos namin ang tawag. Pagkatapos, ibinalita ko kay Ernesto ang mga plano ko. Alam mo ba kung sino ang naglilitis ng kaso? Tanong ko. Oo, si Ricardo Montoya. Matigas siya. Maganda. May dadala akong ilang ebidensya sa kanya pagdating ko.
Tinapos namin ang tawag, at ang huli ko ay kay Dira. Tahimik siyang nakinig habang kinukwento ko sa kanya ang lahat, at nang matapos kami, gamaan ang pakiramdam ko. Pagkalipas ng 2 araw, ipinaalam sa akin ni Lisa na naisampa na ang mga papeles at handa na para pirmahan ni Marcy. Bitbit ang aking mga bag at tiket, kinuha ko ang aking pasaporte, kinuha ang mga papeles, at nagtungo sa airport. Pagkatapos ipaalam kay Ernesto na ako'y papunta na, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Tom na nagkukumpirma sa pagdalaw. Sinalubong ako ni Ernesto pagkatapos kong dumaan sa customs, at tinipon namin ang aking bagahe bago lumabas. Saan tayo pupunta muna? Tanong niya. Para makita si Senor Montoya, sagot ko, sa gusali ng gobyerno. Pumarada si Ernesto, at pumasok ako sa loob papunta sa opisina ni Montoya. Hinarang ako ng isang receptionist, ngunit bago pa ako makapagsalita, lumitaw ang isang lalaking nakabihis ng maayos. Ako si Senor Montoya, pagpapakilala niya. At ikaw si Rick Weston, sagot ko, habang nakikipagkamay sa kanya. Naniniwala ako na hawak mo ang kaso laban sa aking asawa, si Marcy. Inanyayahan niya ako sa kanyang opisina at nagtanong, anong impormasyon ang mayroon ka para sa akin? Inabot ko sa kanya ang isang thumb drive. Naglalaman ito ng video niya at ni Trey na nag-uusap tungkol sa paglilipat ng mga pills at mga palitan ng email. Kasama ko rin ang kanyang email credentials kung gusto mong maghukay pa. Pinagmasdan ako ng mabuti ni Montoya. Alam mo na trabaho kong ay pakulong siya ng matagal, di ba? Oo, naiintindihan ko. Kung gayon, bakit mo ibinibigay sa akin ang ebidensyang ito? Hindi ba't dapat tulungan mo ang kanyang depensa? Nang hindi ako agad sumagot, nagpatuloy siya. Nagkaroon siya ng affair kay Dr. Cardoso, hindi ba? Oo, pag-amin ko. Naiintindihan ko. Naghihiganti ka. Hindi, sagot ko. Ako ay isang retiradong Army Intelligence Officer. Hindi ko maaaring balewalain ang batas, kahit para sa aking malapit ng maging ex-wife. Narito rin ako para i-serve ang kanyang divorce papers. Gamitin mo ang ebidensya kung paano mo gustong gamitin. Tumango si Montoya. Sige, Senor Weston. Rerepasuhin ko ang iyong ebidensya. Gaano ka katagal mananatili sa Bogota? 1 araw o 2 lang, sapat na para i-serve ang mga papeles at bumalik sa States. Kung gayon, maligayang pagdating sa Bogota, sabi niya habang nagkakamay kami. Nang bumalik ako sa kotse, tanong ni Ernesto, kumusta ang usapan? Tama ka, matigas si Montoya, sagot ko. Tumawa siya, wala kang ideya. Tara na sa bahay ko. Nagluluto si Lupe buong araw. Sa kanyang bahay, inayos ako ni Ernesto sa isang ekstrang kwarto, at nakilala ko ang kanyang asawa, si Lupe, at ang kanilang mga anak. Nag-enjoy kami sa masarap na hapunan. Pagkatapos nito ay nagpahinga kami ni Ernesto na may mga sigarilyo at aguardiente, isang matapang na inumin na karapat-dapat sa pangalan nito. Nag-usap kami ng casual bago matulog. Kinabukasan, inihatid ako ni Ernesto sa kulungan kung saan nakakulong si Marcy. Ang mga kondisyon ay magulo, maingay, masikip, at mabaho. Sa loob, dinala kami sa isang maliit na silid kung saan naghihintay si Marcy, na mukhang payat at pagod. Nakagapos sa mesa, umupo ako sa harap niya, binuksan ang aking briefcase, at inilagay ang divorce papers sa mesa. Minsan binigyan mo ako ng pagpipilian, Marcy, tanggapin ka ulit o lumayo. Alam mo na kung ano ang pinili ko. Bumagsak ang kanyang mga luha habang bumubulong siya, pasensya na, Rick. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Kalokohan, sagot ko. Nakipagsabuatan ka kay Leslie, nakipagkita kay Allison Hargraves, at sinubukang iset up ako. Nagsinungaling ka tungkol sa lahat. Pumunta ako rito para sa isang dahilan, pirmahan ang mga papeles na ito, at tapos na tayo. Pero ayaw kong magpa-divorce, protesta niya. Huli na. Plano mong gawin akong iyong alipin o sirain ako. Tanggapin mo, tapos na tayo. Pirmahan mo na ang mga papeles. At ubili,
Kinuha ni Marcy ang panulat at pumirma kung saan nakasaad, kasama ang opisyal ng embahada na sumaksi sa aming mga pirma. Nang matapos, itinabi ko ang mga papeles. Nga pala, sabi ko, napansin ko na binayaran mo ng buo ang Ambassador Hotel. Dahil hindi mo na ito kakailanganin, sasamantalahin ko na ang reservation. Sige, bulong niya. At para malaman mo lang, plano kong imbitahan si Dira. Tatapusin namin ang sinimulan namin sa Middle East. Minsan lang, kung okay lang. Tinitigan niya ako ng may galit, ngunit umiling ako. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, huwag mo nang simulan, sabi ko. Para sa akin, hindi na tayo kasal. I enjoy mo ang iyong miserableng buhay. Tumayo ako at lumabas, iniwan siyang humihikbi sa mesa. Sa labas, nakita ko si Montoya sa kanyang kotse. Lumapit siya, nakipagkamay sa tao ng embahada, at tumingin sa akin. Kung okay lang, gusto kong makausap si Colonel Weston ng pribado sandali, sabi niya. Tumango ang tao ng embahada at umalis. Inakbayan ako ni Montoya at sinabi, samahan mo ako maglakad, Colonel. Pwede bang Rick na lang ang itawag mo sa akin? Hindi na ako Colonel, sagot ko. Ngumiti siya. At maaari mo akong tawaging Ricardo. Minsan ka nang naging military officer, palagi ka ng military officer, di ba? Sabi niya. Malaki ang respeto ni Ernesto sa iyo. Marami siyang magagandang bagay na sinabi sa akin. Kilala mo si Ernesto? Tanong ko. Oo, nagsilbi kaming magkasama sa army. Nang sumali siya sa Acme Global, naging prosecutor ako. Nirepaso ko ang iyong ebidensya. Malakas ito. Makakatipid ito sa oras at resources ng aking gobyerno, kaya nagpa siya akong huwag kang sampahan ng kasong criminal conspiracy, sabi niya. Nagulat ako. Huwag kang magulat, patuloy niya. Sinabi sa akin ni Ernesto ang iyong plano. Kung nahuli ang iyong asawa na may maliit na halaga, maaaring napagmulta at nadeport siya. Ngunit salamat kay Ernesto, walang iligal na binili, at ang pera na ipinadala mo ay napunta sa isang charity para sa mga balo at ulila. Pinapahalagahan nila ang iyong donasyon. Hindi ko mapigil ang ngumiti. Ang iyong kooperasyon at record ang nakakumbinsi sa akin na huwag magdemanda, ngunit kung susubukan mo ulit ang ganito, hindi ako magdadalawang isip na kumilos, babala niya. Naiintindihan ko, Ricardo. Salamat. Hindi. Ako ang nagpapasalamat. Makakatulong ang impormasyong ibinigay mo. Darating ang hustisya para sa iyong asawa at kay Dr. Cardoso. Babalik na ako sa States ngayon, sabi ko. Kung babalik ka sa Bogota, baka pwede tayong mag-dinner, alok niya. Gusto ko yan, Ricardo. Nagkamay kami. Adios, Rick, sabi niya. Adios, Ricardo, at salamat. Bumalik ako sa kotse ni Ernesto. Okay lang ba ang lahat? Tanong niya. Oo, Ernesto, ayos ang lahat. Pero kailangan kong pumunta sa airport. Sa daan, humingi ng paumanhin si Ernesto sa hindi pagsunod sa aking mga utos. Huwag kang humingi ng paumanhin, sabi ko. Tama ang ginawa mo. Ako ang dapat humingi ng paumanhin sa paglalagay sa iyo sa ganoong posisyon. Huwag kang mag-quit, boss. Naiintindihan ko ang naramdaman mo. Kung ako yun, baka mas malala pa ang ginawa ko, pero naging maayos ang lahat. Oo, naging maayos. Salamat sa lahat, Ernesto. Magkakaroon tayo ng komunikasyon, at iparating mo ang aking pagbati kay Lupe at sa mga bata. Nagkamay kami. Mag-ingat ka, boss. Bumalik ka anumang oras para sa mas maraming bandeja pa isa, biro niya. Sinalubong ako ni Dira sa The Ambassador Hotel sa araw na dapat kong makita si Marcy. Tinapos namin ang sinimulan namin sa Middle East, at ito ay isang gabing hindi malilimutan. Nakahiga sa kama, sinabi niya, nagsampa na ako ng aking retirement papers, iniisip ang pagbabago ng career. Talaga, tanong ko, ano ang nasa isip mo? Ang maging full-time wife at homemaker, sabi niya nang may ngiti. Sa tingin mo ba may bakante? Tiningnan ko siya at nagbiro, sa tingin ko may bakante na malapit na. Gusto mo bang mag-apply?
Nag-apply na ako, tumawa siya, at alam mo na nahulog na ako sa iyo, sabi niya. Nahulog din ako sa iyo, sagot ko. Kung gayon, gawin na ba nating opisyal, tanong niya, kahit na hindi pa pinalang aking divorce. Bakit hindi? Pakakasalan mo ba ako? Tanong ko. Hinalikan niya ako ng malalim. Oo, Rick, mahal na mahal kita. Si Marcy at Trey ay nahatulan ng pill trafficking sa Colombia at sinentensyahan ng 12 taon sa bilangguan kasama ang malalaking multa. Napunta si Trey sa isang kakilakilabot na bilangguan at hindi nagtagal, ginalaw siya ng mga karibal na miyembro ng kartel. Medyo mas maayos si Marcy sa isang bilangguan ng kababaihan ngunit mahirap pa rin ang buhay. Kaunti lang ang dumadalaw sa kanya, karamihan ay mula sa embahada. Nagpapadala ang mga bata ng mga liham, ngunit nag-aalangan silang muling magkasama. Si Penny at ang iba pa ay pinalaya pagkatapos ng paglilitis, ngunit hinarap ni Penny ang isang magulong diborsyo at tinanggal sa kanyang trabaho. Nawalan ako ng komunikasyon kay Leigh at Vince, bagamat narinig ko na ipinagpatuloy nila ang kanilang lifestyle. Kinailangan ni Leslie na magpahinga pagkatapos magbuntis, hindi alam ang ama. Matapos kaming magpakasal ni Dear, ipinagbili namin ang bahay at bumili ng bago. Masaya siyang nag-transition sa pagiging isang homemaker, at bagamat inalok ko siya ng isang spot sa Acme, mas gusto niyang mag-focus sa pagbuo ng isang masayang tahanan para sa amin at sa kanyang pusa, na syempre, hindi ko naman ikinakaila.